Ngayong araw mga guys, nandito nga po pala ulit kami sa may Makati. At ito na nga din yung day 2 ng NYBL Global Cup. Kaya mapapalaban na naman dito mga sundalo ng Holy Trinity. At ang kalaban nga pala nila ngayon dito ay Diliman College. May kakampi nga din pala dyan ang Diliman College na dalawang import. Kaya panigurado, may hirapan na naman kami dito manalo. Sabi tuloy ni Montorio, mamaya Kuya Ninin, ako ang bahala dyan sa dalawang import. Sasakyan ko ulit yan na parang carousel. Pero nagdadalawang isip daw siya kasi banlaki nga ng katawan ni Kone. Baka daw biglang magalit pag sinakyan niya at ibalibag siya sa sahig. Kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami dito sa aming trip. Let's go! So, ayun po 6:30 pa nga lang ng umaga. Bumiyahe na din kami papunta dito sa Makati kasi maaga yung laro nila, baka malate kami. At hindi ko na nga din nabidyohan yung mga ibang pangyayari kasi bang haba nga ng tulog ko sa biyahe. Napuyat din kasi ako kagabi. Alas 3 na ako ng umaga natapos pag-i-edit. Tapos alas 6 umalis na ako. Nagpunta na ako kala Coach J Motovlog. Pero wala, ganun talaga ang buhay. Hindi naman nakakapagod pag masaya ka sa ginagawa mo. Kasi tignan mo naman tong driver namin na head coach pa. Masaya pa din siya kahit napapagod na siya. Kasi masaya siya sa ginagawa niya eh. Kaya nag-pray muna sila dito bago sila maglaro. Kasi gano'n naman talaga dapat. Kailangan magdasal muna tayo bago maglaro at pagkatapos ng laro. Kaya nag-warm up na nga sila dyan at nag-i-stretching na din si Montorio. Kasi alam niya mapapalaban na naman siya dito sa dalawang poste ng Meralco. Katapos nga lang nila makipaglaban dun sa dalawang import sa MIGBL. Tapos dito naman sa NYBL meron na naman silang kalaban na dalawang import. Pero laban naman daw dyan ang Holy Trinity. Kahit ako lang yung kasama nilang import. Kaya pagkahagis ng bula, tumalon kagad si McDaddy, wala, madaya. Kaya binigay na ang bola kay Kondisyan, tinira, mintis lang siya, buti na lang nandun si McDaddy sa ilalim. Kaya tumatawag na nga dito ng play ang Holy Trinity, binigay kay McDaddy, krumos over, dumera-diretso, tinulak pa yung kalaban, grabe moves naman yun. At dito, grabing highlights yung ginawa ni Prime Didik sa ni Kondisyan. Talagang lalapatan na lang yun ng background music na ngayon lumilipad na swish! Pero binawian din naman ni Kondisyan si Prime Didik ng isang napakagandang pasa para sa easy 2 points. Sabay nakapass break na naman dito si Kondisyan, dara-daratyo sa basket, easy 2 points yun. Kaya napakagandang run yung ginagawa nila dito ngayong first quarter. Pero sana hanggang first quarter na lang para panalo sila. Na kay Idol Dia, dumidiskarte para sa pamilya. Kaso lang tinapal siya dun bigla ng poste ng Meralco dikit sa board. Pero sabi ni Montorio, ganito lang kadali magpa-shoot, pinapahirapan nyo yung mga sarili nyo. At dito muntikan pa nga tamaan si Montorio ng siko ng import. Akala ko dudugo yung mukha niya. Kaya pinasok na nga din dito si Daniel Tanaman at siya ang papabantayin dyan sa import ng kalaban. Kaya nasa Holy Trinity na nga dito ang bola. Hirap na hirap silang makatira sa ilalim dahil banlaki nga ng mga import. At bang gandang pasa naman nun kay Daniel sa ilalim. Hindi lang gumana yung pectus. Sayang, meron ka na sanang pang my day. Kaya si Prime Didik naman daw ang susubok sa import ng kalaban. Kaya ayun, binaon siya hanggang sa lupa. Kinapitan pa niya yung tuhod ni Kone. Buti na lang hindi siya nabagsakan kundi dugo ang muka. Kaya na kay Kondisyan binigay kay McDaddy, kumaldag pa bago itira. Kung meron nga lang akong daladalang jersey, naglaro na din ako dito para merong kamatch yung import ng kalaban nila. Kasi ganyan nga yung mga masasarap kalaban. Basta tagu-taguan ang laro. Kaya na kay McDaddy na naman dito sa ilalim, mintis lang siya. Hirap na dyan si McDaddy. Bansakit siguro ng katawan niya pag uwi. At bigla may sumusulpot dun sa ilalim. Yung ginoo pala yun ng Cardona na si Clark Solis. Kaya binigay na ang bola sa ginoo ng Cardona, dumera-diretso sa basket, easy layup yun. At dito bigla na nga nagalit dyan yung poste ng Meralco sa ating referee. Sabi nga niya, what? Anong ginawa ko, rep? Bakit tinatulan mo na naman ako ng foul? Kaya inaawat na nga din dyan si Kone ng kanyang mga kakampi. Sabi nila, kalma ka lang Kone, baka ma-out of the playing court ka, wala na tayong poste na Meralco. Pero meron pa naman daw silang isa, ito si number 34, Giannis Antetokounmpo. Kaya pagkatapos ng second quarter, lamang pa nga dyan ng 12 points ang Diliman College. Kaya tumatakbo na nga dyan ang Diliman College. Start na tayo ng third quarter, dumera-diretso si Idol. Pero sabi ni McDaddy, saan ka pupunta? Nandito si McDaddy Bas. Sabay lumay-up pa ng kaliwa si Montorio, mukhang ewan lang. Kaya sabi dyan ng import ng kalaban, give me the ball, I will kaldag Montorio. Ayun na, kinaldag na. Kaya nakatulan na nga dyan yung import ng offensive foul. Kasi kitang-kita naman na nayanig yung kaluluwa ni Montorio sa pagkaldag ng import. At dito sila Dores naman yung kakaldagan ng import ng kalaban at pinagtatawanan pa niya yung import. Kaya sabi dyan ng import, ganon, pinagtatawanan mo ko ha. Etong sayo, tinapal na nga siya dun, talsik yung bula. Mahirap talaga maglaro pag may kalaban ng mga ganyan, banlalaki
laki. Ayun, tignan nyo naman, nilalagay na lang yung bola sa ring. Mahirap nga kalaban yan sa basketball, pero kung ang laro nyo ay pitikang itlog tapos galaw ulit, malamang panalo kayo dito. Kasi tignan nyo naman, sinasakyan na, nasushoot pa. Pero sabi ni Clark Solis, wala akong pakialam sa inyo, basta ako, dire-diretso lang ako sa basket. Kaya lumolobo na nga din dito ang kalamangan ng Diliman College. Natatambakan na ang Holy Trinity. Hindi na nga din alam ni Coach J Motovlog kung sino ba ang ipambabantay niya sa import. Sabay nakashoot pa dyan si Kurt Au sa ilalim at pinanis lang niya yung import ng kalaban na parang yung burger. Kaso lang sa kasamaang palat ay nabawian kagad sila dito ni Idol ng isang 3 joints. Ilista mo na yun, papangs. At dito na nga din nagtatapos yung ating third quarter at lamang na nga dyan ng 21 points ang Diliman College. Kaya start na tayo dito ng fourth quarter. Nakashoot na naman kagad sila. Kaya na kay Idol Dia dito, kaso lang hirap na hirap siya makakuha ng tira. Hanggang bewang lang ba naman siya nung import ng kalaban. At grabing depensa yung pinakita dito ni Montorio. Hinipan yung bola sa ere. Kaya nagmintis yung tira ni Idol. Sabay nakadire-diretso na nga din dyan si Idol Dia. Ngayon lang siya nakashoot dito kasi banlalaki nga nung kalaban. Banlaki na nga din ng kalamangan dyan ng Diliman College. Pero ayaw pa din nila tumigil dito, kakatira. Ayun na, tinira na ng tinira, puro mintis. Kaya pinagtatawanan na nga sila dyan ni Clark Solis. Sabi ni Clark Solis, banlaki na nga ng lamang nyo. Mga girgis pa kayo. Ayaw nyo pa magsitigil. Kaya sa huli, panalo na nga dito ang Diliman College. Pero 4 lang daw silang kasali dito na team sa 21 under. Kaya pagkatapos nito, ay diretso na nga din kami mamaya sa semis. At ang kalaban nga nila mamaya sa semis ay yung nakalaban nila nung day 1, yung PMI College. Dito lang kayo makakakita niyan sa NYBL Global Cup. Kahit talo ka na, maglalaro ka pa sa semis. Kaya lumipat na nga din kami dito sa Valenzuela Complex dahil dito nga yung laro nila ng semis. At dahil alas 12 na ng tanghali, naglakad-lakad muna kami dito para makahanap muna kami ng mapupudtripan. Kaso lang, tirik na tirik yung araw. Buti na lang, meron kami nakita dito na libreng buko. Ay, hindi pala libre to, may bayad pala to. Malulugi si ate pagka libre. Kaya nakakita na nga din kami dito ng karinderya. At parang nalulungkot ata yung mga kasamahan natin dito. Mukhang wala pa din silang dalaw. Ayos lang yan, tiisin nyo na lang yan. Pagkatapos nyo kumain, makakalabas na din kayo dyan. Kaya pagkatapos namin kumain dito, inaantok na ako. Parang gusto ko na lang matulog. Pero sabi ni Coach J Motovlog, mamaya ka na matulog, pale. Maglalakad pa tayo dito sa disyerto. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at bumubuo sa Holy Trinity. Lalong-lalo na po kay Sir Rene. Maraming salamat po sa mga magagandang experience na pinaparanas nyo sa amin dito. Dati paikot lang sa Binangonan yung mga nalalaroan namin, pero ngayon kung san-san na sila nakakalaro. Kaya thank you po ulit Sir Rene. At syempre thank you din po kala Sir Kent, kala Sir Timothy, at syempre kay Ma'am May. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating mga players. Abangan nyo na lang yung laro nila mamaya, semifinals. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye yo!